Aterno din ako sa inyo. Amen po. So, sa mga sandali pong ito ngayon, no, ang ating pastor po ngayon ay nandun sa ating pong barangay. So, we are committed po dun sa ating pong barangay din, no, na to give support, no, to give support dun sa mga program natin. Kaya po tayo po inaatasan, inyong pong lingkod ay naatasan muli dito sa ating pulpito. Tagalog ng Tagalog, ano? Actually po, ilang taon na? It's been a year ata. It's been a year na hindi ako nakatayo dito. No? Kailan lang po back up. So, kamusta po kayong lahat? Pinagpala po ba kayo? Na-bless po ba kayo sa kanta natin? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, simula pala ng praise natin, ang ganda-ganda na. Today is the day that the Lord has made, right? I will rejoice and be glad in it. Tama? I will be rejoice and be glad in it. So every day, sabi nga kanina ni Sister Aina, dapat ituring mo yung araw-araw mo na ito yung last time, last day na pagpupuri mo sa ating Panginoon. Di ba? Dapat ituring mo tong last day. Kasi ano bang ginagawa mo kung halimbawa ito na lang yung huli mong araw, nakakanta ka o kaya makakasalimuha mo ang ating Panginoon, which is, sabi nga ng Panginoon, everlasting naman di ba? Pero ano po yung what you will do if you are in the situation na ito na lang yung uling araw mo. Ayan, parang ang hirap sagutin, ano? Naisip po ba natin yon? Kung ito na lang yung huling araw mo para magpuri sa ating Panginoon, ano ang ibibigay mo sa ating Panginoon? Diba? Ano yung sasabihin mo sa ating Panginoon? Ano yung what we will offer unto Him? Right? The true worship of our love and dedication to our God. God dedicated His life to us. Amen? And He gave us the salvation. He gave us life. He gave us hope. Amen? That's why we honor Him. We give Him the highest praise. Kaya sabi nga kanina, today is the day. Today is the day. Ganun natin dapat pinahalagahan yung bawat araw natin. Hindi lang yung trabaho. Everyday may trabaho tayo. Everyday gigising ka, kakain ka. Everyday papasok ka sa trabaho mo. Uy, malilate na ako. Mag-8 o'clock na. Nasa bahay pa ako. Diba? Pero how about, ano yung ginawa mo unang-una sa paggising mo? Sa araw na ito. O sa bawat araw na nagdadaan sa buhay mo. Ano yung unang beses na ginawa mo? Paggising mo pa lang, nagpahid ng muta, nagpunas ng laway. We need to thank God. We need to show the love of God that is happening to us. Amen? Amen. Hallelujah. Napapalayo ako. Actually, sabi ni pastor, pinasabihan na ako kanina, 30 minutes lang daw. 30 to 45 minutes. So meron din akong timer si pastora. Nandiyan dyan po. So po, bago ko simulan yung aking message. No po. Hallelujah. So yung last message natin, actually, bago si pastor, si Sister Aina, ano sinabi ni Sister Aina? Unwavering commitment. Tama ba?
unwavering commitment. I-recap ko lang po ng konti. No? Unwavering commitment. Ano ba yung unwavering commitment na tutunan natin? Sige nga. Ayan. Last 2 weeks lang yun, tama? Unwavering commitment. Ano ba yung unwavering commitment? Ito yung binavalue natin yung importansya ng commitment mo sa Panginoon. Tama? Unwavering nga eh. Commitment pa lang, ibig sabihin, nandun ka. May disiplina. Nga, pag nasa work nga, pag sinasabi namin commitment, may disiplina ka. Pag sinabing, this time mag-meet tayo or this time ipapasa mo yung proposal mo or yung project mo, nandun na. Commitment mo yon. Diba? Pero ano yung unwavering commitment natin sa Panginoon? Natanong nyo ba sa atin, natanong nyo na ba sa sarili natin, sa sarili nyo, kung ano, what will be our unwavering commitment? Right? So dapat matutunan natin yung mga yon. So sabi nga ni Sis Aina, when you commit, you dedicate your life to God. There's a dedication. No? There's a discipline where you will commit. Imagine, we are not committing ourselves to a person, to your friend, to your relatives. We are committing ourselves to God. Amen? And our God is very, very committed unto us. He is very committed to us. Hinihintay niya lang tayo maging committed. Kaso iba, kumikitid ang utak. Amen? Yes? Then, second thing na tatandaan ko, si Pastor nagturo sa atin about divine management. Amen? Yeah, divine management. Ano bang kailangan? Bakit, Brother Juan, bakit may divine management? Meron bang management ang Lord? Amen. Meron yung management. Kaya nga po lahat ng ginagawa ng ating Panginoon nasa sa ayos. Everything is in control. Everything, are organized by God. Remember, pinag-aralan natin the book of Genesis. He did not put the man in the first day. But what he managed to do to take care of all things before he put the man. Bakit dinlagay niya ang man? To manage everything. Because pag nilagay niya yung tao doon sa garden, o wala pa yung garden, walang mamamanage yung tao. Sino i-manage niya? Siguro nakatanga lang si Adan ng ganun. Titingin-tingin. So walang ginawa ang Diyos. Kung hindi tama ang proseso ng Panginoon. So ganun din po sa buhay natin. Ang buhay natin, merong management. Merong pagsasaayos. Merong pag-uorganisa. Merong commitment. Nakita niyo po yung kaugnayan yung dalawang pagtuturo. How they relate to each other. The divine management and the commitment. Ang ganda-ganda. Pagkat ginawa ng Diyos ang nararapat para matutunan nating lahat. Amen? Amen. So, maandar po ang aking oras. Ayan. So, today po, ang aking pong isi-share is about the season. I entitled it hindi ko mabasa tuloy. Ayan. Strategizing, in season. Okay? Strategizing. Bakit hindi ko ginawang strategize? Tanong. Question. Bakit hindi ko sinabing strategize in season?
Kasi pag sinabi mo strategize, isang beses mo lang gagawin. Tama? Isang beses mo lang gagawin. Tapos ko na yan, na-strategize ko na yan, okay na. Parang yung nag-work pa ako sa manufacturing, yes sir, tapos na. Hindi, meron ka pang gagawin the next week. I put it in strategizing because we need to do it daily, religiously in our life. Kasi kailangan natin. Ang season ba may katapusan? Yeah? May season ba? May katapusan ba ang season? Meron. Pero merong bumabalik-balik ang season. Pabalik-balik. Kaya nga ang ganda nga ng I think po sa gumawa ng ating presentation ko. Yan. Thank you, anak. So, nakita niyo diba may mga season. So, merong mga 4 season, 3 season, tama? Na tayong nararanasan sa ating mundo. So, each season may simula, there's a start, and there's an ending. May katapusan. At meron na namang simula. At may simula, at may simula, may katapusan, may katapusan. Ngayon, ang tanong, yung season nyo ba sa buhay is natapos na? Right? Ask yourself, personally, is that our season is already done? Finish our life? Hindi. Kahit matanda ka pa, kahit bata ka pa, hindi natatapos ang season mo. Kapatid, iba-iba ang season na pinagdadaan ng tao. Merong good, merong bad. Yeah? Yan yung mga seasons na pinagdadaanan po natin. Sabi po dun sa una, sabi niya, nothing is permanent, okay, except God and His promises. Nothing is permanent, okay, except God and His promises. Maliit pala masyado. So wala palang permanento sa buhay natin, except ang Diyos at ang Kanyang pangako. Walang permanente dito. Maging tayo mismo, nawawala tayo. Pinanganak ka, meron tayong katapusan. Hindi pwedeng laging nandoon tayo. Ang Panginoon lang ang merong permanente at ang Kanyang mga pangako. Kaya wag nating iwawaglit yung mga pangako niya. Sino po nagbabasa ng Biblia araw-araw? Itaas po ang kamay. Ayan. Ayun, Sister Elsie. Yes. Natutunan po natin dati, actually matagal nang tinuturo sa atin, no? Balik ko lang. Hindi naman porket na sabi na kailangan mo magbasa ng Biblia, sabi sa Biblia, sabi, meditate it day and night. Okay? But it doesn't mean na nakaharap ka na lang doon sa Biblia mo, umaga at hapon hanggang gabi. It doesn't mean. Because, why? Even na binasa mo ng binasa ang Biblia, pero wala sa buhay mo ang Biblia, wala sa buhay mo ang Diyos sa buhay natin, walang kwenta po yung pagbabasa natin. Kailangan nakikita sa buhay natin ang Biblia, yung salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ko nga, ang lagi ko nga tawag nito, tinetestify. When I learn, the scripture says that, and the word become flesh. Sabi po, at ang salita ay naging buhay. Diba? Ibig sabihin nun, mabubuhay sa atin yung salita ng ating Panginoon. Kailangan mabuhay. Hindi yung basa ka ng basa. Yes, tama po.
We need to read and read the Word of God day and night. But we need to know that the Word of God is manifesting to us. Sabi nga yung mga pinag-aralan po natin, what we learn is, you just read the Word of God. Anything, you just read. Even na naglalakad ka, kung ang salita ng Diyos ay nakikita mo at nalalaman mo, nakikita mo ang buhay mo na lumalakad sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Ganun po ang yun po ang ibig sabihin ng meditate it day and night. Hindi po read it day and night. Meditate it day and night. Okay? Okay. Next, sabi po doon, God promises that nothing is permanent. Oh, Brother Wine, bakit ganun? Wala daw yung sabi ng Panginoon, God promises that nothing is permanent. Sabi kanina, nothing is permanent except from God and His promises. Ngayon, God's promises, parang mali. Okay, promises that nothing is permanent. Okay? Sabi doon, walang permanente. Okay? God's promises, He said that nothing is permanent. Walang permanente. Ibig sabihin, kung ano yung kalagayan mo ngayon, kung ano yung nararanasan mo ngayon, hindi permanente yan, kapatid. Whether is good or bad, hindi permanente. Pwede kang maganda ang buhay mo ngayon. Pwede ang buhay mo ngayon is nasa baba. Pwedeng ang laki-laki ng mga savings mo. Pero meron ka rin ang savings mo, zero. Pero ang sabi ng Panginoon, ang promises niya is permanente. Pero ang kailangan mo lang gawin, lakaran ng lakaran ang ating Panginoon. Amen? Maliwanag ba po yung dalawang ito? Very clear? Okay, clear yan. So, paano ngayon natin gagamitin yung season? How we can respond to the season that God has given to us? Each of us have a season that we are walking through. Nilalakaran natin yung lahat ng season ngayon. Okay? Sa buhay natin, pamilya natin, nilalakaran natin yung season na yan. So, ano yung dapat nating gawin? Actually po, naglagay ako dyan, power of season. Okay? Ano yung power ng season? First, okay? Season guarantee changes. Mabagal lang po yung clicker natin. Okay? Season guarantee changes. Tama po ba? Hindi nyo nakuha. Season guarantee changes. Ibig sabihin, okay, ang season nagbabago. Ang season ng tao nagbabago. Binabago rin ang tao ng season. Imagine when a certain person go to a certain season, may season siya ngayon. So, ano yung... Dito po. Nandali. So, sabi niya, there's a season na binabago ng Panginoon. Everything has a season. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi niya, okay, to everything, there's a season. To everything, there's a season and time. To every purpose under heaven. To everything, there is a season and time. Sa lahat ng bagay, may season at oras. At lahat ng ito, okay, no, merong purpose ang Diyos. May purpose ang lahat ng bagay kung bakit ka dumadaan sa lahat ng season na yan, kapatid. Meron purpose kung bakit ka naghihirap ngayon.
Meron purpose kung bakit ka may sakit ngayon. At meron din purpose kung bakit ka masagana ngayon. There's a different level ng season na nararanasan nating iba. Lahat. Kaya nga sabi niya, to everything there is a season. Okay? Pero hindi ka dapat tumigil dun sa season na yon. Ang sabi niya, to every purpose under heaven. Nakukuha niyo po yung purpose. Dapat makita natin yung purpose kung bakit ka dumadaan dun sa season na yon. Naiisip niyo ba minsan kung bakit? Minsan, di ba, sasabihin niyo, sarili niyo, eto na naman ako. May problema na naman tayo. Last 3 years, ganito pa rin tayo. Na re-relate niyo yung sinasabi ko. Do you relate yourself what you are doing right now, what you are experiencing right now? Sometimes, unaware tayo. Nasisisi tuloy natin yung mga tao sa paligid natin or yung sitwasyon. Minsan sabi natin, wala akong trabaho. Ito na naman, wala na naman akong trabaho. Minsan, ito na naman, ang laki na naman ng utang natin. Hindi na tayo nakaraos. Hindi na ako naka-breakthrough. Ayan, pinag-aaralan natin dati yung breakthrough. Bakit? Nakikinig naman ako. Bakit? Araw-araw naman ako nasa church. Linggo-linggo naman ako nasa church. Araw-araw na nga sinabi ko, no? Linggo-linggo naman ako nasa church. Nakikinig naman ako sa aking pastor. Bakit? Ito na naman ako. Nalala ko tuloy si Gary Valenciano. Paikot-ikot. Paikot-ikot. Wala ka nang mapuntahan. Kundi, eto na naman. Broke na naman ako. O kaya, wala na naman akong trabaho. So minsan nasasabi natin lahat ito kasi nararanasan natin. Amen? Minsan, hindi na tayo maka-get over. Minsan, eto tayo ulit. Sabihin natin. Minsan, sasabihin pa natin, Lord, bakit ganun? Ba't ganun? Bakit si brother ganito? Bakit si ganito? Bakit ako? Sumusunod naman ako. Bakit ganun? Kapatid, sabi ng Panginoon, in everything there's a season. Pinagdadaanan natin. At lahat ng season na yan, darating, mawawala, at paulit-ulit mong mararanasan. Ang kailangan ng Diyos, asan ka doon sa season na yon? Nakatayo ka ba? O tinatakbuhan mo ang season na yon? Amen? Kailangan nakikita ng Diyos kung nasan ka. Where are we? Nandito ka ba? O nandiyan ka na, pakalat-kalat ka na at hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Minsan ganun tayo. Minsan hindi natin makita yung sarili natin kasi natatakpan na tayo ng mga negative impact ng buhay natin. Diba? Wala kang trabaho. Ngayon, paano mo ngayon bubuhayin ang pamilya mo? Paano mo ngayon babayaran pangalan nito? Si Juna at saka si Judith. Diba? Paano mo babayaran yung dalawa? Pag dumadating na si Juna, tatago ka na. Pag dumating si Judith, nandiyan na rin. Pag dumating pa si Mamu, mamumutol. Si Juna yung mga bayarin mo. Si Judith, due date na yung lahat ng bayarin mo.
Yun yung dalawang yun, yung tatlo yun. Paano kung buwan-buwan na lang ganun ka? Buwan-buwan na lang nagtatago ka? Kapatid, ang tanong ng Panginoon, nasaan ka? Anong ginagawa mo dun sa season na yun? Di ba? Amen? Kaya nga po yung unang power of season na sinasabi ko kanina, sabi niya, seasons guaranteed change. Nararanasan natin yung season na to kasi kinakailangan nating magbago. We need to change our lives. We need to change yung kung ano yung situation mo ngayon. Hindi yun nandito ka. Remember the gift of the talent? Binigyan yung isa ng 5, 2, 3, yung isa. Lahat nagsibalik maayos except dun sa isa. Remember? Binigyan siya ng isa. Hindi niya pinalago. That's the gift of talent. God has given us talent. Kaya nga dumadaan ka dun sa season eh. Kaya nga dinadaanan natin yan. Mayroong binigay ang Diyos sa atin. Sabi kanina, God's promises is permanent. Permanent. Nandyan ang promises ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang, hindi natin nakikita. At hindi natin pinagyayaman. At hindi natin binabago. Sino hindi binabago? Yung sarili natin. Amen po. Yes, hindi natin mabago-bago yung sarili natin. Kasi nga, nararanasan natin, sinasabi natin, kahit pa sabihin natin na maayos yung sitwasyon mo ngayon, kahit pa sabihin mo, you are in a good season, umaayos ang negosyo ko, yung business mo, okay, yung trabaho mo, okay, nai-increasean ka sa sweldo mo ngayon, tumataas yung position mo, ganda ng season. Pero pangkapatid, tinuturuan tayo ng Diyos, hindi lang dun sa bad, kundi sa good. Good season is also, God is also teaching us how we can handle, how we can hold that good season. Para pagdating mo doon sa bad season ulit, alam mo na kung anong gagawin mo. Ganon ginagawa ng Panginoon. Hindi ka lang tinitest doon sa bad. God is teaching us the good situation para kung ano yung gagawin mo doon sa good situation na yon, paghahandaan mo na yung bad na darating sa'yo, yung isang season na darating sa'yo. Hindi lahat dumadaan sa good season. Hindi parate, hindi permanent ang good season. Kahit sabihin yung pang napakayaman yan, merong bad season na darating. Imagine yung mga matataas sa atin, yung mga mayayaman, di ba? Di ba, sabihin natin, minsan naiisip natin, napakaswerte nila. Pati mga anak nila napakaswerte kasi nandun na sila sa tugatok ng tagumpay. Di ba? Minsan makikita natin, ang galing-galing, pero hindi mo nalalaman. Imagine, one of the billionaire in the Philippines, I think it's Lucio Tan. Kung titignan mo yung estado ng taong ito, napakataas. Okay? Pero anong nangyari? Nawala yung kaisa-isang anak niya. Nakita niyo ba yung news na yon? Kaisa-isang anak. So imagine yung season na yon. Pero good thing, ang good thing lang doon, sana naintindihan niya kung bakit nawala yung anak niya. Hindi natin alam, pero yun lang yung isang example. Henry C. Hindi lahat ng tagumpay is maganda sa buhay. Henry C. died because of the sickness.
pero naranasan niya taon. Ano yung gusto natin? Sabi sa Biblia, to live an abundant life. Pag sinabing abundant life, masaya ka sa buhay mo kahit ano pa yung mangyari sa buhay mo. Kahit isang kahig, isang tuka ka, o kaya sabihin natin, nandiyan ka sa sitwasyon mo, masaya ka. Abundant nga eh. Pero hindi yung tawag nito, wag mong pananatiliin yung sinasabi na isang kahig at isang tuka. Kaya nga binigay sa iyo ng Panginoon yung isang seed eh. Binigay ng Panginoon yung isang bagay sa iyo para pagyamanin mo. Para ma-experience mo yung abundant life. Amen? Yun. So nakuha niyo yun kung bakit mayroong pagbabago ang season. Okay? Next, season give hope. Yan. Season give hope. Sabi doon, in everything, there's a season. Okay. Katulad na sinasabi ko kanina. Okay? Merong pag-asa ang bawat season. Hindi pwedeng mawalan ng pag-asa ang bawat season. Hindi pwedeng mawalan ng hope. Because God give us hope. Amen? So, kung ang Diyos ang pag-asa mo, okay, siya ang pinangahawakan mo, you will overcome that season. Sabi ko minsan, nag-share ako sa ating mga kapatid. Kako, yung season na yan, dinadaanan lang natin yan. Ngayon, kung ang gagawin mo is parati mo siyang papansinin at hindi ka kumikilos, no? Mararanasan mo at mararamdaman mo ang season na nangyayari sa iyo. Good or bad. Okay? Kung bad thing yan, dapat gumawa ka ng paraan. You need to work on it. You need to stabilize yourself, make a strategy kung papaano ka aahon dun sa situation na yon. Because, sabi nga, may pag-asa. Amen? O, may pag-asa po ang ginagawa ng season. Whether it's good or bad again. Okay? The third one, sabi doon, nothing remains the same. Okay? Nothing remains the same. Everything will change in every season. So every season, may pagbabago. Sino na lang hindi nagbabago? Baka tayo. No? Baka hindi na tayo nagbabago sa kada season. Ito yung sinasabi ko kanina eto na naman ako, sasabihin mo, eto na naman tayo. Ngayon ang question, pwede nating tanungin sarili natin, bakit nangyayari ulit? At bakit mo iniinda? Ang tanong ng Panginoon siguro, anak, anong ginawa mo? Katulad nung the parable of the talent, ang sabi niya, anong ginawa mo sa pinagkaloob ko sa iyo? Sabi nung servant, natakot po ako. Kasi baka malugi, baka mawala yung isang seed na yon. Kaya itinago ko lang. Sabi nung servant. Sabi ng servant, sabi ng master, hindi tama at hindi ka karapat-dapat. Kung ganun ang nangyayari sa atin, natatakot tayo, no? We don't see the hope that God has given to us. Maaari nating daanan ulit yung season na yun at maaring nandoon ka pa rin sa sitwasyon na nararanasan mo ngayon. Yung sinasabi, eto na naman ako, eto na naman ako. Wala na eh. Ang hirap minsan sa buhay po natin, pagka ganun na yung situation natin,
hindi ka na kumikilos. Gusto ba natin na gano'n na lang? Hindi po. Kasi ang design ng Panginoon sa atin, maging maunlad ka sa buhay mo. At makita ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dapat makita ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Ano ba ang Panginoon? Ang Panginoon, ang pangako ng Diyos sa buhay natin, na ba, meron tayong abundant life. Maayos ang pamumuhay mo. Kapatid, paano aayos ang buhay natin kung ikaw ay nakatayo lang? Wala kang ginagawa? O baka nakahiga ka lang? O hindi mo pinapansin? O wala kang ginagawa? Totally. Kaya nararanasan natin yung season. Pero kung kapatid, pinagtrabahuhan natin yung season na nagaganap sa iyo, yung buhay mo ngayon. Pag bumalik ulit yung season na yan, hindi mo na mapapansin. We will not be affected by this season. Instead, di ba, nandito na tayo. Ito yung season, andito tayo. Alam ko na yan. Dadating lang yan. Lalagpas lang yan. It will come to pass. Amen? So, ganun dapat natin gawin. Number 4, sabi niya, seasons are always temporary. Okay? Seasons are always temporary. Hindi habang buhay, nandyan na nandyan ang season. Temporary lang yan. It will come to pass. Babalik lang yan at mawawala. Hindi yan panghabang buhay. Hindi yan nandyan parate, pero bumabalik. Especially kung wala kang ginagawa. Amen? Sabi doon, sabi niya, minsan, yung season na yan, nararanasan natin as crisis ng buhay. Sino yung walang crisis ng buhay ngayon? Pakitaas nga po yung mga kamay. Ayan. Ha? Walang nagtaas. Puro, wow, abundant life. Walang nagtaas. Sino po yung mga dumadaan sa crisis ngayon? Ako? Wala. Ako lang, at saka si Brother June. Yan. Yan. Ayaw niyong umamin? Wow. So, kung dinadaanan mo yung krisis ng buhay mo ngayon, okay, yan yung sinasabi na temporary. Actually, crisis is not defined by God. It's only defined by human. Tao lang ang nag-imbento ng krisis, kapatid. Hindi binibigyan ng Diyos, hindi nanggaling sa Diyos ang krisis. Okay? Ang nanggaling sa ating Panginoon, there's a season. In everything, there's a season. What? Okay? And the season will test your faith. Kaya nga tayo dumadaan doon sa season na yun eh. Ito, dinadaanan ko. Hindi mo pwedeng iwasan. Hindi mo pwedeng hakbangan. Dadaanan at dadaanan mo yan kasi nga, diyan ka pinapadaan ng ating Panginoon. Ang tao lang nagsabi, may krisis ako sa buhay. Pero pag yan, tinitignan mo parati na krisis parati sa buhay mo, okay, hindi ka makakaahon kung krisis ang tingin mo. But if you look your crisis as a season of your life, ang alam mo, matatapos at may katapusan ang krisis sa buhay mo. Amen? Yung season na dinadaanan natin, pansamantala lang yan, mga kapatid. It's just a temporary na dinadaanan mo. Naghihirap ka man ngayon, masagana ka man ngayon, temporary po yan. That's the season. Kaya huwag kang mag-alala kung naghihirap ka ngayon, wala kang pera, wala kang trabaho. Yeah? Yung trabaho, may darating na trabaho. Yung pera na wala ka, may dadating sa iyo na pera. Amen?
Diba? Yung paghihirap mo mapapalitan ng kayamanan sa buhay mo. Diba? Yung walang nagmamahal sa'yo, merong magmamahal sa'yo na darating. Amen? Amen daw, sabi ni Sis. Camille. Ay, Camille. Sorry. The mic. Amen? So, everything is temporary in the season. Ayan. Kung pagod ka man ngayon, may sakit ka man ngayon, dumadaan ka sa kalagayan mo ngayon na meron kang karamdaman. Kapatid, ang sabi ng Diyos, may darating ng kagalingan. So, hindi mo dapat expect na permanent ang nangyayari sa buhay mo. Amen? Okay. Number 5. Yan. Matatapos ako. Number 5. Ano sabi po? The key to life is outlasting the season. Ayan. The key to life is outlasting the season. Huwag mong takbuhan yung season na nangyayari sa'yo. Tapusin mo, kapatid. Tapusin mo yung nilalakaran mo ngayon. Kasi kung minsan, meron tayong nararanasan na season ngayon. Meron tayong nararanasan na crisis sa buhay natin. Anong ginagawa? Tinatakasan. Ang ginagawa ng iba, naglalasing, kung ano-ano ginagawa, which is hindi tama. Minsan, iniiwan na lang. Yun yung mahirap at masakit sa buhay po natin. Kung minsan, ayaw mo nang maranasan yung season kasi nasasaktan ka na eh. Nahihirapan ka na. Yung sakit, hirap ka na. Minsan nasisisi natin yung tao sa paligid o kaya minsan ng Diyos. Panginoon, bakit? Bakit may sakit ako? Nung inatake po ako, yan, let me share. When I am in the US, paano daw nasabi ni Pastor, no? Inatake po ako nung nagpunta ako ng US. Kala ko, kasi dito pa lang po may sakit na ako. Okay? I was diagnosed as I had to have a heart failure dito sa Pilipinas. Okay? Then pumunta po ako ng US. Actually, one of my reason about that is to makasama yung muli yung aking wife together with my son. No? Yun yung reason talaga. Then nagpunta ako doon, okay? Binisita ko po yung wife ko. Not knowingly, inatake ako. Okay? Yung atake is hindi katulad dito nung nagkasakit ako after the COVID na hospital ako, na-diagnose akong heart failure dito. Pero hindi ganun kagrabe. Nung nandun ako sa US, mas grabe. They said that my heart rate is only functioning 15%. Imagine that, 15% na lang yung function ng puso mo, anything hindi pumitik yan, dilat ka na. Yeah? Wala na. No? So, yun nga po, madalit sabi, natake na dala ako sa emergency room. So, unang nakita ko, bakit ako inatake? Ano nangyari? So, maari, napagod. Sumakit yung likod. At dinala nga ako sa hospital. No? Immediately, syempre, as human, mag-iisip ka, bakit ganun? Ano na naman nangyari sa akin? Nagpunta lang ako dito, inatake. Tapos, yun pa yung diagnose. Actually, as of now, I still have only 20% heart rate. May 20% lang ako ngayon. No? Kaya nga, pinapakanta ako ni Sis Aina, sabi ko, backup lang.
Pero purihin ang Panginoon, nandito po ako sa harapan niyo. Amen? Yan po. Salamat po sa ating Panginoon. Kasi nung inatake ako, sabi ko kay Sis Marge, sabi ko, ako nag-aalala. Kasi ang kagandahan naman dun sa US, complete pagdala sa'yo, salang ka agad sa lahat ng aparato nila, asikasuhin ka nila. Kasi ang policy nila, okay, is bubuhayin ka muna. So they will cater you first, gagawin nila lahat, kahit na wala kang bayad muna. Di ba dito 10% muna po. Hindi man sa pag-ano, totoo naman talaga. Diba? Lahat ng hospital dito, ganon. Karamihan, naranasan ko rin po. Kasi yung una kong atake, ganon din. Nagtanong din sa akin, nanghingi ng pandown bago ako inasikaso. Okay? Glory to God, meron naman. Nabigyan din. Doon talaga. Paano ka kikilos doon? Wala ka namang hanap buhay. Wala akong hanap buhay doon. Okay? Pero, glory to God, on that day, yung iba yung policy nila. Sabi nga po ni Pastor, no? Alam ng Diyos yung mangyayari sa'yo eh. Alam ng Diyos yung season mo. Kaya yung time na inatake ka, nandoon ka. Isipin mo na lang kung dito ako inatake ulit, wala akong pandown. Nabuhay pa kaya si Brother Wine? Baka hindi nyo na ako nakita. Pero glory to God, dun po idinadya ng Panginoon na mangyari yung sa akin. Yun yung season ko. At pinakita ng Panginoon paano siya gagalaw sa buhay namin. In a span of 1 week na nasa loob ng hospital, grabe yun, naka-isolate pa ako. Ang laki ng kwarto, nag-aalala ko, magkano babayaran ko rito? $1 yan, kapatid. Sabi ko, $1 yan. Sabi ko, Sis Marge. Sabi ko, paano gagawin ko? Alam niyo po, glory to God. Lumabas ako sa ospital, wala ni 5, ni 1 cent. Hindi ako naglabas. Amen. Sabi pa sa akin ng nurse, sabi niya, take care of yourself. Dinala pa ako sa baba. Halaga naman. Sabi ko, Panginoon, yung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, yun yung season na binigay niyo sa akin, Lord eh. Tama ka. Daanan mo lang yung season na yun. Sabi nga, outlasting the season. Tapusin mo lang. No? Meron nakahantay, meron naghihintay ang Panginoon sa buhay mo. At may gagawin ang Diyos sa buhay mo doon sa season na yun. Amen? Amen. Kaya nga sabi niya, you need to, organize yourself to outlast the season. Kailangan i-organize mo yung sarili mo. Kaya nga, kailangan, hindi ka lang nakatanga dyan, sorry for the word, nakaupo lang dyan, nakatayo lang na dyan, nakaganyan, nagbabaliwalay, pakuya-kuya-kuy ka pa. Dahil nandiyan ka sa season na, wala naman akong magagawa eh. Kapatid, na sabi ng Panginoon, kumilos ka. Kaya para malanasan natin yung Psalms 1, ano ba yung Psalms 1? You are just like a tree beside the river. Okay? Bakit nandun yung puno na yon? Kasi sabi ng Panginoon, nandoon ka. Pero hindi lang nandoon yung puno na yon. Yung puno na yon, nag-strive para lumago. At ginagamit niya lahat ng resources ng Diyos. Yung tubig, para lumago siya. Yung araw. Imagine that. Ganun po din po tayong lahat, mga kapatid. Dadaan ka sa season. Dadaan ka sa lahat ng
crisis na sinasabi ng tao sa buhay mo. Pero isa lang ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Tapat siya sa mga pangako niya. Amen? Amen po. Glory to God po. Okay. Number 6 po, sabi niya, season gives the incentive. Okay? In the season give the incentive to plan the future. Okay? Season give the incentive to plan the future. Ayan, nakpo, 3 buwan. Okay. Bilisan ko na po. Okay, sabi niya dito, season give the incentive. Ano ba yon, kapatid? Sabi niya, pagplanuhan mo. Nandiyan ka sa season na yan, planuhan mo. Kaya nga, ipaplan mo yung future mo eh. Para pag dumating ka dun sa future, sa season ulit, dumaan ulit sa'yo, dumaan ka ulit sa season na yun, alam mo na, you will be strong dun sa season na yun. Sabi doon, sabi niya, plan for the next stage. Bakit nga ba hindi ako maglagay ng salamin? May salamin pala ako. Patapos na, tsaba nagkabit na salamin. Kami ganyan naman ng ganyan. Hindi ko tuloy mabasa. Okay. Plan for the next stage, expectation that the season will not last. Okay? So alam mo na, tatapusin mo yung season, pero ikaw ngayon, alam mo na yung katapusan. Tapos na. Dumadating pala yung season, tapos na sa'yo yun. Kasi na-plan mo na, naayos mo na. Kung halimbawa, naghihirap ka ngayon, so, iplano mo na. Paano ko pagagaanin, paano ako magiging masagana pag dumating yung season na yun ulit. So the next time dumating yung sinasabi natin tagtuyot o kaya yung kasalatan, alam mo na, meron kang nakaimbak, kapatid. Meron kang nakaimbak dyan. Just like Joseph, di ba? Napag-aralan natin. Binigyan siya ng plano ng Diyos. Pero bago yung plano ng Diyos na yon, ang daming naganap sa buhay niya. Nung dumating yung tagtuyo, taghirap sa taggutom sa Egypt, naging masagana ang Egypt dahil sa isang tao. Amen? Okay? Kingdom people, faith, okay, sabi niya, the season will not last. Okay? Kingdom people, faith, that what, ito may salamin na. Hindi ko pa mabasa. Okay, kingdom people faith. Okay. Ang sabi po, pag pinaplano mo ang yung kung kalagayan mo ngayon, isa to sa karakteristik ng isang kingdom. Di ba pinag-aaralan po natin yung tinatawag na kingdom people? Kung tayo is naniniwala, ano ba yung kingdom? Ang kingdom is tinatabing pinaghaharian po ng ating Panginoon, ang lahat ng tao. At yung king na sinasabi, siya yung nagsusupply sa ating lahat. So, kung ikaw ay kingdom people, nandun ka, nasasakupan ka ng ating Panginoon, ang pananampalataya mo, yung faith mo, is nandoon sa Kanya. Kaya nasa ating Panginoon, yung ating pananampalataya. No? So, number 7 po tayo. Ayan. Okay? Season is always moving. So, season is always moving. Okay? Hindi po nananatili yan. Gumagalaw yan. At nagbabago. So, you need to stand still. Okay? You need to stand still. Okay? Sabi doon, stand still and see the salvation of the Lord. Imagine when Moses, when they take all the people, the Hebrew people, okay?
on Egypt, ano sinabi niya? Nung bago nila, andyan na yung andyan na yung mga Egyptian, papatayin na sila, susugurin na sila. Ano sabi niya? Stand still. Stand still and see the salvation of the Lord. So you need to stand still. Okay? He will save you and not forsake you. Sabi po doon. Okay? And God, sabi nga, pag ikaw ay nakatayo, doon sa isang season na yon, matatag ka, no? Ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang siyang mag-aahon sa atin. Kasi siya ang ating kalakasan. Sabi nga po doon, no? He will not let you go to the storm. He will not save you from the storm. Hindi kanya tatanggalin doon sa storm. Hindi kanya i-save sa storm. But He will save you in the storm through the storm. Nakuha nyo? He will save you through the storm, no? In the storm, through the storm. Hindi kanya tatanggalin dun sa bagyo ng buhay mo. Instead, ipapakita ng Diyos ang kalakasan niya doon sa bagyo ng buhay mo para makaahon ka doon sa bagyo. Amen? So, minsan nasabi natin, naku yun, bagyo na naman. Sakit na naman nito. Pero hindi natin nakikita, minsan, tayo na yung nakikita natin sa buhay natin. Ikaw na yung nandoon. Wala na yung Diyos sa buhay mo. Kaya pinapakita ng Diyos na hindi kita tatanggalin dyan. Dyan ka. Para makita mo yung kalakasan ko at makita mo kung paano ka aalisin ng Diyos doon sa nararanasan mo. Amen? Okay. Nagmamadali na po ako. Okay. Hindi ko na po ito. Okay. Last na lang po. Okay. Never respond permanently to a temporary problem. Ito po yung kinakailangan. Actually, ito yung dapat nating tandaan. Ano man yung sitwasyon natin, huwag tayong gagawa ng isang desisyon na hindi makakabuti sa sitwasyon. Parang, andito ako sa sitwasyon na to. Ayoko na. Tama na. Give up na ako. Ayoko na eh. Hirap na ako eh. So, gumawa ka na ng isang desisyon sa maling pamamaraan. Never give up, sabi ng ating Panginoon. Stand still, and then you will see the salvation of the Lord. Sabi niya, everything changes, and therefore everything moves in season. Kailangan nating makita. Isa yung sa isang bagay na tinuro ko sa shinare ko doon sa isang kausap ko po last week. Kausap ko taga Hyundai. Sabi niya, sabi ko, kinamusta ko? Sabi, kamusta naman yung buhay mo? Sabi niya, yung chismoso, no? Sabi ko, sabi niya, ito po, medyo nahirapan, pero nakakaangat po, sabi ko. So, ito yung isang shinare ko po na sa kanya na, sabi ko, yes, we are always in the season. Sabi ko, may season yan eh. Season mo ngayon na medyo nahirapan ka, pero may darating na magandang season sa'yo. Pero ito lang ang kailangan natin tandaan. Huwag kang gagawa ng isang desisyon na alam mong makakasira at hindi makakabuti doon sa sitwasyon mo ngayon. Kasi iba, ginigive up na lang eh. Tama ba? Iba, wala nang panahon, kaya tama na lahat. Ayaw ko na, tama na. Sabi, ano yung key natin? Sabi, you need to
outlast the season. So yun po yung 8 na ati pong binigay po sa inyo. Then sabi doon, yung conclusion po natin. Okay. Parang antagal Sabi niya, the beautiful things we need to learn in life is nothing permanent except God and His promises. Yan po yung una. Kailangan makita natin yung kahalagahan ng ating Panginoon. Okay? Number 2, sabi niya, the key to life is the outlasting season. Okay? Kailangan nating tapusin yung season na nagaganap sa ating buhay. And the greatest protection, ito yun, the greatest protection in crisis is to expect it. Nakuha nyo? Kailangan expect mo. Alam mo na. Alam mo, mayroong mangyayari. At kung wala naman mangyayari, kailangan handa ka sa pangyayari. Para maprotektahan mo yung sarili mo o maprotektahan natin yung magaganap sa buhay natin. Hindi yung, andyan pa lang, andyan na yung season, hindi ka pa handa. Hindi mo alam. But when you expect yung crisis o yung season sa buhay mo, okay, hindi ka mawawala, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Amen? Amen. So, yan lang po yung aking may share. And then, I pray that God will put in your hearts, in your life, that everything kailangan nating pahalagahan. Kailangan nating daanan. Hindi tayo narito para magbuhay lang ng walang purpose. But we are here to serve our God in His purpose. Amen po. Salamat po ng marami.